Mga kakripto, handa na ba kayo sa isang mind-blowing rally ni Bitcoin bago matapos ang taong ito? Kung nakapokus ka sa charts at news kamakailan, malalaman mo na may matinding buzz ngayon sa market. Tumaas na si Bitcoin mula sa $81,000 at muling naabot ang psychological price level na $90,000. At marami po ang nagtaas ng kanilang bets na maabot nito ang $100,000 bago matapos ang taong 2025 or mismong ang taon na ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ganito ang optimism sa market, ang role ng Fed at pati na rin ang prediction ni Ginoong Tom Lee na maaring makapag-ignite ng year-end rally. Kaya simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit tumaas ang odds na maaabot ni Bitcoin ang $100,000. Ayan, ayon po sa Polymarket, may 52% chance daw na maabot ni Bitcoin ang $100,000 bago po matapos ang taon. Ito ay malaking pagtaas, 17% jump mula sa dati at malinaw na may optimism sa market. Ang dahilan dito ay ang Fed's expected rate cut at pag-end ng quantitative tightening or QT. Kapag bumaba po ang interest rates, mas maraming liquidity ang pwedeng pumasok sa risk assets tulad ni Bitcoin. Kaya natural lang na lumakas ang confidence ng mga traders at investors. Para po sa mga holders at traders, ito ay signal na may potential pa si Bitcoin na magsurpass or malampasan ang kanyang nakaraang highs. Pero kailangan ding maintindihan na kahit optimistic po ang market, si Bitcoin ay kilala sa kanyang volatile nature. Kaya kahit mataas po ang odds, dapat handa pa rin tayo sa mga short-term swings. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang market, ang Fed at saka rate cut? Ayan, sa December, inaasahan po na mag-cut ang Fed ng interest rate. Ayon po sa CoinGape, tumaas po ang odds ng rate cut sa 85% matapos pong bumagsak sa 30% last week. Ang dahilan ay ang remarks po ng Fed President na si John Williams na nagbigay po ng signal para sa near-term cut at ang PPI inflation report na nagpapakita naman na mas malaki po ang concern sa softening labor market kaysa sa rising inflation. Ang ibig pong sabihin nito sa crypto market ay mas maraming liquidity at mas madali para sa mga investors at traders na magtaya sa risk assets. Kapag bumaba po ang rates, tumataas ang appetite ng market sa assets na may higher potential returns tulad ni Bitcoin at iba pang mga crypto. Kung hodler ka, mas malinaw na may potential na bumalik ang market momentum at mababawasan ang takot or fear sa short-term market drops. Ano naman po ang role ng QT at QE sa bullish outlook ni Bitcoin? Yan, ang kasama po sa dovish Fed pivot ang pag-end ng quantitative tightening or QT sa December 1. At pwede po itong magbukas ng pinto sa quantitative easing or QE. Sa simpleng salita, ang ibig sabihin nito ay maglalabas ng mas maraming liquidity ang Fed sa market na pabor po sa risk assets. Ang Katie Wood, yan, si Madam Katie Wood po pala. Siya po ang CEO ng ARK Invest ay nagsabi na ang liquidity squeeze ay posibleng matapos daw sa loob ng isang buwan. Kaya para sa market, ito po ay bullish sign. Mas maraming pera ang pwedeng pumasok sa crypto market at maaring mag-trigger po ito ng malalaking price moves para kay Bitcoin at iba pang mga altcoins. Ngayon, bakit po ang prediction ni Ginoong Tom Lee
ay maari daw maabot ni Bitcoin ang presyong $100,000 bago matapos ang taong ito. Yan, si Ginong Tom Lee ay siya po ang chairman ng Bitmine. At siya po ang nagsabi sa CNBC na si Bitcoin ay posible pong lumagpas sa $100,000 bago matapos ang taon. At pwede rin itong umabot hanggang $126,000. Isa po sa mga dahilan niya ay dahil si Bitcoin ay nagmo-move lamang sa 10 pinakamahalagang araw ng taon. Kaya may malaking posibilidad na mas marami pang bullish days ang mangyayari sa nalalabing buwan. Ngayon ay bakit po niya binanggit ang 10 out of 10 crypto crash? At kung paano po ito nakakaapekto sa leverage positions. Ayan, ito po ay nagbigay ng halimbawa. Nagbibigay po kasi ito ng halimbawa sa market recovery na naganap noong taong 2022 na tumagal lamang po ng 8 weeks. Kaya para po sa atin bilang mga traders at hodlers, ang insight na ito ay strategic dahil nagpapakita ito na ang market ay malapit na po sa bottom at posibleng may malalaking gains sa final stretch ng taon. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang weakening dollar sa dito kay Bitcoin? Ayan, ang paghina ng dolyar. Ang isa pang bullish factor ay ang weakening US dollar index. Ayon po sa market expert dito na si Ginoong Thomas, dalawang bearish factors sa dollar ang nakatulong kay Bitcoin. Una ay ang emergence ni Ginoong Kevin Hassett bilang paboritong candidate sa Fed chairman. At ang pangalawa ay ang surge sa odds na 25 BPS December rate cut sa 85%. Para po sa risk asset tulad ni Bitcoin, mas mahina ang dollar, mas nagiging attractive po ang crypto bilang alternative investment. Kung hodler ka, ito po ay pabor sa iyong portfolio dahil mas mataas po ang chance na si Bitcoin ay tataas sa kanyang value habang humihina ang fiat currency. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung titignan po natin ang lahat ng factors, yan po ay ang optimism sa Fed rate cut, pag-end ng QT or ang quantitative tightening, ang bullish prediction ni Ginoong Tom Lee at ang weakening dollar, malinaw po na may strong bullish setup itong si Bitcoin para sa final weeks ng taong ito or ngayong taong 2025. Pero tandaan po natin, kahit optimistic po ang market, si Bitcoin ay likas na volatile pa rin po. Kaya ang risk management at tamang position sizing ay mahalaga pa rin po para sa ating lahat bilang mga traders at hodlers. Kaya sa aking opinion, posibleng maging exciting po ang year-end rally at si Bitcoin ay pwedeng maging headline-grabbing asset bago magsimula ang next year or ang taong 2026. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.